kasi kanina sa hearing, syempre nandoon si Cabral. Ang tigas nga ng mukha ni Cabral eh. Oo, medyo tigas fest si Cabral kanina, guys. Dinideny niya na may alam daw siya tungkol doon sa 51 billion ni Pulong Duterte. Hanggang sa naipit siya ni Congressman Terry Redon. Naipit siya ni Terry Redon, mga kababayan. Ito yung nangyari. DPWH official confirms 51 billion infra project to Davao, infra budget to Davao. Paulo Duterte says no irregularities. So yun, mga kababayan, si Yuse Cabral po, siya rin po yung itinuturo ni Ping Lacson, Senator Ping Lacson, na naglalako ng insertion sa mga senador. Kasi ang ginagawa nila, mga kababayan, para hindi obvious, ang gagawin nila, syempre, ang nagre-request ng budget si DPWH, di ba? Si Steven Tyler, ayan, Steven Tyler. Anyway, syempre si DPWH ang nagre-request ng budget. Ngayon, para nga naman hindi siya magmukhang insertion, ang gagawin ni Yusek Cabral, isasama na siya sa budget request. Isama nyo na yung inyong insertion sa budget request sa umpisa pa lang, bago pa pumasok ng DBM. Ganun. Hindi nga naman siya magbumukhang congressional insertion or errata. Kasi sa umpisa pa lang nandoon na. Nakakabwisit, diba? Nakakabwisit eh. Ganun, mga kababayan. Diba? Ang galing. Oo. Ganun pala yung diskarte ni Yusek Cabral. Ayon sa kwento ni Senator Ping Lacson. Kasi nga naman, mga kababayan, hindi nga naman siya obvious. Kasi nasa umpisa pa lang, hindi siya magbumukhang insertion. Isasama siya sa budget request ng DPWH. Oo. Ganun. Actually, if it is not very evil in nature, it is genius, mga kababayan. It's evil, but it is genius. Evil genius, mga kababayan. Kasi hindi nga naman siya magmumukhang hindi nga naman siya magmumukhang insertion. Oo. Ganun. Sinama mo na sa request ng DPWH hindi nga naman siya mukhang insertion. Ngayon, kanina, sabi, nabisto, nakumpirma, napilitan si Cabral na aminin na meron talagang 51 billion kay Pulong. Sabi, at the House Committee on Public Works and Highways inquiry into the alleged anomalous flood control projects, House Infrastructure Committee Chairperson, ako Bicol Party Representative Terry Redon, cited Cabral's televised interview in January 2024, where she acknowledged reports that Davao's 1st District, then represented by former Deputy Speaker Paulo Duterte, received around 51 billion pesos in funding between 2020 and 2022. Quoting Cabral's earlier statement, Redon said, base sa report ng aming programming division, we confirm na yung pong mga amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, and 2022, base po sa National Expenditure Plan or Program ng DPWH at yung pong General Appropriations Act sa distritong po ay tama po and we confirm those budget. Ayan. Ayan na. The lawmaker then pressed Cabral to recall her interview and to reaffirm the figures. Sabi niya, so naalala niya pa ba si Cabral? Sabi, I guess, I fairly remember, Your Honor. I think there was an interview that time. Biglang fairly remember na lang. Itong mga mukong na to, pag may ginagawang kalokohan, nagkakaroon ng amnesia, no? Kasi nga dinideny niya na sinabi daw niya yun ever. Sabi, it was an actual quote. Do you remember? Yes or no? Yes, Your Honor. O, biglang napaamin. Yun na nga. Napaamin bigla. Ngayon, itong si Pulong, sabi, wag nyo i-divert ang issue. Pinag-usapan kasi yung 51 billion niya. Ngayon, ang sabi niya, dinadivert nyo naman yung issue. Hindi naman ako sentro niyan eh. Duterte na naman. If the shoe fits, Pulong. If the shoe fits, then wear it. Naglabas pa ng statement si Pulong. Tigas na mukha,
Grabe. Sana ini-English or tinatagalog. Total naman, maglalabas ka ng statement, wag nyo na ibisaya. Oo. Para naiintindihan ng sambayan ng Pilipino. Hindi naman sa sinasabi natin na ano. Pero kasi may mga Tagalog. Mm. Mas naiintindihan mo sa buong Pilipinas ang Tagalog kaysa Bisaya. So sana, kung maglalabas ng statement, samahan nyo ng Tagalog na translation. Grabe. Anong klaseng hearing ba ito? Okay. See, yun lang naintindihan ko eh. Okay, na klaro na DPWH officials and resource person. Meron bang Tagalog nito? Wait. Meron bang Tagalog to na statement? Lang yatong anong to pulong na to eh. Maglalabas ka ng statement, hindi mo inaayos yung statement mo eh. Gusto nyo kayo-kayo lang. Gusto nyo kayo-kayo lang nagkakaintindihan eh. Oh, wait. Never ako nakialam sa mga budget hearing sa Kamara. Kahit tanungin nyo pa yung mga nagdaang speaker, may delikadesa ako, hindi kagaya ngayon, na mismo magkakamag-anak ang naglalaro sa budget. Sabi niya. Out. Balik nyo yan sa usapang Martin Romualdez at Saldico para may maniwala sa inyo, Infracom. Ayaw gamita ang Davao, ano ba to? Huwag nyong gamitin ang Davao at ang pamilya ko para lang ma-divert ang issue at mailihis ang tunay na korupsyon. Paano malilihis yung issue? Aha. Okay. PhilHealth. What happened to the anomaly sa DSWD? Dole insertion sa congressman? PhilHealth. Nasaan ang billion sa PhilHealth? Maharlika Fund. Okay. At na Maharlika Fund. Pwede nyo balik rin ng istorya at ipay sa Duterte para lang kayo mailigtas. Hinahamon ko lahat ng congressman. Ilabas nyo lahat ng budget nyo at ipakita sa taong bayan ng mga proyekto ninyo sa distrito nyo. Huwag puro salita, ipakita nyo ang ebidensya ng trabaho ninyo para makita talaga kung sino ang totoo nagseserbisyo at sino ang nagnanakaw. Sige! Sige, why not? Bakit hindi mo umpisahan? Ilabas mo na lahat! Maghahamon ka na rin lang, siguruhin mo na uumpisahan mo. Pulong. Total naman, mahilig kayo maghamon na pamilya kayo, tapos bigla kayong tatakas, pupunta kayo ng Singapore, pupunta kayo ng Hague, pupunta kayo ng Japan, etc. etc. Bakit hindi mo na umpisahan? Oo. Bakit hindi mo na ikaw ang maglabas ng iyong budget kasama ng insertions mo para sa distrito mo? Kasi hanggang ngayon, fina-fact check ng mga bagyo ang flood control, 51 billion flood control program mo, pulong. Tuwing umuulan na lang pinapack-check ka dahil hanggang bewang hanggang liig ang baha ng distrito mo. Hanggang ngayon. Total naman, ang hilig mo maghamon eh, hindi ko na magpaumpisa. Sabi ni Marcelino Aplicador, gonggong pulong. Di ba? Alam nyo mga stupids na lang naniniwala dito eh. Stupids with a double DS. Stupids with a double D. Yan. Mga stupids lang maniniwala dito. Kalokohan ito ni Pulong Duterte. Alam nyo, mga babayan, every time umuulan sa Davao City, nafa-fact check yung claim na merong flood control programs dyan sa Davao City. May mga flood control infra dyan. Every time umuulan. Diba? Ganun eh. Oo. At mga babayan, bakit hindi natin ibabalik sa mga Duterte? Bakit hindi? Mga babayan, nung panahon ni Duterte, namayagpag, oo, ang CLTG sa Davao City. Nung panahon ni Rodrigo Duterte, naging #1 contractor ang St. Gerard, St. Gerard Builders Construction Corporation. Ang dami niyang ang dami niyang proyekto sa Davao City. Saan na ba? Yun. Ang sabi, in its report on project accomplishment rate by region noong calendar year 2017, DPWH said that the Davao region has a total of 1,065 active projects, including 876 completed, 186 still ongoing, and 3 other projects that have not yet started as of April 30, 2018. Diba? Ayan, CLTG Builders, Ganyan na mayagpag
Selective amnesia talaga tayo. Oo, mga babayan. Alam nyo, ayan, sira na nga yung placard. Yung ano eh, ayan, ayan. Oh. 3W Builders Incorporated / CLTG Builders Joint Venture. Oh, ayan, oh, di ba? Oh, ang hayop nyo dyan sa Davao City. Tindi nyo. Titigas ng face. Oo. Pero syempre, mga babayan, mas maganda, alam nyo, ako talaga itong si Congresswoman Luistro. Lodi talaga to pag sa ano interpellation. Kanina nga pinapakinggan ko yung interpellation niya. Sabi ko, ano talaga si Congresswoman Luistro talaga does a masterclass in interpellation. Oo. At kung meron mang sosopla kay Pulong Duterte kung bakit kailangan ibalik ang mga pangalang Duterte sa usapin ng ghost projects sa infrastructure program, ito yung interpellation na sasagot nun. Oo. Panoorin nyo to, guys. A graph of the revenue which you earned during your past operations. Secretariat, please. You know. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, Dami. 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022.